Nagsalita na si megastar Sharon Cuneta sa isyung kinasasangkutan niya maging ng kanyang mga anak na sina Casey Concepcion at Frankie Pangilinan sa nagdaang press conference ng megastar para sa kanilang darating na concert. Ang dating asawang si Gabby Concepcion na pinamagatang Dear Heart ay naging bukas ito ukol sa isyu ng kanilang pamilya. Pag-amin ni Sharon, lahat ng kanyang mga anak ay pantay-pantay ang kanyang pagmamahal at wala siyang paborito sa mga ito. At ito naman ang mga bagay na hindi ka panipaniwala sa mata ng mga netizens dahil napaka-obvious naman ang kanyang bias treatment sa kanyang mga anak kay Kiko Pangilinan kesa sa kanyang panganay na si Casey Concepcion. Saad niya, you know what the Bible nakalagay na dapat una ang asawa pero even my husband knows, naturally, all my 4 children know that I am a mother first. I always say that, I am a mother first. Kasi based on experience, ang asawa pwedeng mawala pero ang dugo at laman mo, bumaliktad man ang mundo, dugo at laman mo yan. Ano man ang, you know what, I don't play favoritism. Some people seem to think na favorite daughter ko si Frankie. Hindi, I love all my children equally. Kaya sana naman tigilan na ng ilan sa ating mga kababayan ang mga ganitong maling speculation about us at ang hirap tanggapin na ang mga lumalabas na balita na unfair ako sa mga anak ko. Hindi po yan totoo, I swear. Ngunit sa kabila nito ay ang katotohanan mas nagiging malapit siya sa anak niyang palagi niyang nakakasama. At ito raw ang maling interpretasyon ng ibang tao na dahil nasa iisang bubong sila ng mga anak niya kay Kiko ay hindi na niya inalagaan at walang time para kay Casey Concepcion. At para raw sa kalaman ng mga nakararami, time to time ay nagkakaroon naman sila ng oras ng kanyang panganay through video call at paminsan-minsan lumalabas silang mag-ina para kumain at magkaroon ng oras para magbanding bilang magnanay. Ayon pa sa kanya, iba naman ang sitwasyon kapag nasa iisang bubong sila ng kanyang pangalawang pamilya at ang closeness raw talaga ay payak na mumumuo sa isa't isa. Pagpapatuloy pa ni Sharon, it's just that doon lang tayo sa totoo. Kung sino siyempre yung lagi mong kasama, lagi mong katabi, mayroon ka lang mas nakakasundo. And among all my children, ang kaugali ko ay si Frankie. Miel is my body, Miguel is Berry, he's such a gentleman. Ang hindi ko nakikita si Casey at admitted naman ako na through video call lang naman kami nag-uusap at nagbabanding in person like what we do in our circle family sa Pangilinan. But necessary like that? Kasi in the first place, hindi naman ako naging full-time noon sa pag-aalaga sa kanya. That unlike sa ngayon, na halos lahat ng oras ay nasa bahay ako. Kaya ang araw nasaktan si Sharon nang sabihin ng panganay na anak na pakaramdam nito ay na mag-iisa na siya sa kanyang buhay. Admitted naman daw siya na isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi sila nagkakasundo ng kanyang panganay na anak na si Casey Concepcion. At ang totoo raw dito, right after ng kanilang hiwalayan ng dating asawa na si Gabby, ang nakagisnan na raw ng mga magulang ng kanilang anak na si Casey Concepcion ay ang kanyang mga lolo't-lola na sina dating Pasay City Mayor Pablo Cuneta at ang may bahay nitong si Mami Elaine Gamboa Cuneta. Naging abala kasi siya sa kanyang buhay noon sa mundo ng showbiz, kung saan tinatamasa nito ang kanyang kasikatan sa larangan ng pagkanta at pag-arte, kaya tinagurian siyang megastar noon dahil sa kanyang success sa naturang karera. Saad niya, and from the time na pinalaki ko siya, when Gabby and I separated, she's 2.5 years old until she was 18. Ang katulong ko lang sa pagpapalaki dyan, mami ko or daddy ko, pero never ako humingi kahit piso sa mga magulang ko. Because I wanted to set an example to Casey na ang babae, hindi mo kailangan ng lalaki para mabuhay. You have to work for your own savings. And so that mayroon kang pagkukunan in case hindi ka makapag-asawa or in case sa kasawi ang palad maging patron niya yung nangyari sa amin ni Gabby. And besides, hindi ko matanggihan ng aking fans noon na magbalik sa showbiz right after na mag-stop ako dahil sa pag-aasikaso ko sa aming anak. Giit pa ni Sharon, desisyon raw ni Casey ang bumukod dahil ng paman ay palagi naman siyang included sa kanilang pamamahay ng asawang si former Senator Kiko Pangilinan. Ikinuwento pa nga nito kung gaano sila ka-close noon at ang relasyon nila bilang mag-ama. At di tulad daw ng kanyang dating asawa na walang-wala raw talaga itong kaamor-amor sa kanilang anak na si Casey at feelingan niya lang habulan nito sa kanya ay ang kanyang kayamanan na naging dalan para hindi na niya ito mapakisamahan ang dating asawa sa kanilang 2 taong pagsasama.
Saan niya, being alone was her choice. Our house, our home has always included si Casey. Inalagaan siya ni Kiko since she was 9 years old and they'd been very close. Shock absorber niya yan, takbuhan niya yan. Yan ang kanyang sounding board kahit minsan may tampuhan kami. Si Kiko lagi ang kausap niya. Ang kanyang tunay na ama ay don't care sa buhay niya. Noon pa man, kasi ang laging laman ng utak noon ay pera. Pera. Pero ganun pa man, sinabi ng megastar na ang lahat ng ito ay kanya na lang lilimot sa mga panahong nagdaan at madagal na siya nakamove on sa masakit na kapalaran na kanyang dinanas kay Gabby Concepcion. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.